Limang katao na ang ulat na namatay, 3 ang nawawala at 37 iba pa ang nasugatan sa sunod-sunod na pagsabog ng bulkang Pinatubo. Tatlong dekada na ang nakalipas. 2 taong gulang pa lang ako nang maitala ang pagsabog ng bulkan na ito. At ang mapait nitong nakaraan ay nagbunga ng tanawing di matatawaran at dinarayo na ng karamihan. Sinong mag-aakala ng isang ganito kagandang tanawin ay nagmula pala sa isang mapaminsalang pagputok ng bulkan. Samahan niyo ulit ako sa isa na namang pag-akyat sa hindi matatawarang ganda ng kalikasan at nagbigay tatak sa ating kasaysayan. Medyo nakakapagod siya pero sulit naman yung pagpunta sa crater. Nagsimula yung trip natin as a solo joiner papunta sa Mount Pinatubo. Ang destinasyon muna natin ay sa Greenfield District, kung saan kikitain muna natin ang ilan sa ating mga kasama at maging yung sasakyan na rin natin. Dito pala may kasama na tayo mga Indonesians na dumayo rin para masilayan ang ganda ng Pilipinas. Kumpleto na kami sa sandaling ito at magsisimula na ang aming paglalakbay papunta sa aming unang destinasyon. Dito kami pansamantala maghihintay bago pick upin ng mga 4x4 jeep patungo sa aming pagre-registrationan, kasama na din ng mga naka-assign na guide sa amin. Nandito na nga tayo sa ating pick-up location, papunta na sa Humigit isang oras ang lalakbayin natin sakay dito sa 4x4 jeep papunta sa jump off point. At higit isang oras din paakyat papunta naman sa crater ng Mount Pinatubo. Sa pagsakay pala natin dito sa mga 4x4, dire-require ang mga pangtakip sa mukha dahil sa maalikabok na dadaanan natin. Pero sa sandaling ito, hindi naging maalikabok dahil sa katutuyurang na lupa mula sa pagulan kahapon.
Nandito na kami sa drop point. Bakit na kami ng Pinatubo? So sa crater. Dito magsisimula ang trek natin. Tumatagal ito ng halos 1 oras din, paakyat ng tuloy-tuloy. Itong trail sa pag-akit sa Pinatubo ay pang beginner din. Hindi siya matarik kaya kahit first time lang mag-hike ay okay lang. Ang dami din talagang ilog na dadaanan. Kaya tip lang sa mga gusto pumunta, mag-sandals o tsinelas na lang paakyat. Medyo nakapagod tayo. Ilang beses mo kayo tutor kayo? Lima din. Pero every weekends naman mas marami. Pinaka-ano niyo kuya? Yung pinaka-kitaan niyo. Pahanap mo kayo. Ilan ang taong pwedeng i-accommodate po? Per tao, per day. Pero yung sa lahat po, yung lahat. Dito hindi rin naman kayo magugutom at mauuhaw dahil may mga tindahan na madadaanan paakyat at pababa ng bulkan. .5 kilometers na lang papunta sa crater. Ramdam ko na din sa mga kasama kong pagod pero kinakaya pa naman. Siguro dala na rin ng magandang tanawin na nakapaligid sa amin. Sa sandaling ito, medyo sumisikip na ang daan. Senyales ito na malapit na tayo sa crater ng bulkan. Umaakyat na tayo at ilang hakbang na lang,
Sa dulo nito ay makikita na natin ang nakamamanghang resulta ng pagputok nitong bulkan. We're here. Sa paglipas ng panahon, ang dating malungkot at abang lugar ay unti-unting nagbalik sa pamamagitan ng mga proseso ng kalikasan. Pabalik kami sa aming drop-off point. Doon pinarado yung mga 4x4 na sasakyan namin. Pabalik dun sa aming stayan. Pero ngayon maglalakad muna kami ng ilang oras kuya? Hanggang ano? Isang oras na higit. Pero para nakaka 1 kilometer na tayo. Medyo nakakapagod siya pero sulit naman yung pagpunta sa crater. Okay, ganda talaga. Pahinga muna kayo mama, pahinga muna kayo.